Kung mapapansin po ninyo ngayon, alam nyo, maraming mga Kristiyano, bagamat nandoon yung katiyakan na papunta sa langit, pero sa totoo lamang nabubuhay dito sa lupa na mukhang talunan di ba? Laging malungkot, laging mukhang problemado o Biyernes Santo. So, sa gabi pong ito, pag-aaralan natin kung paano maging matagumpay na Kristiyano. I'm sure lahat tayo gusto natin maging matagumpay na Christians, di ba? Now, babasahin ko po sa inyo ngayon yung nakasulat sa ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, mga talatang 7 hanggang 8. Makinig po kayong mabuti. Ang sabi po ni Apostle Paul o ni Pablo sa kanya pong dinidisciple na si Timoteo ay ito: Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inalaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Sinulat po ito ni Pablo, ang bahaging ito ng kanyang liham kay Timoteo habang siya'y nakabilanggo at hinihintay yung pagpapatupad ng sentensya ng kanyang kamatayan. Sa atin pong teksto, inahalin tulad po ni Pablo ang buhay Kristiyano sa isang paligsahan. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, tayo po'y nabubuhay tulad ng mga kalahok sa isang paligsahan. So sa gabi pong ito, sa tulong po ng Holy Spirit, pag-aaralan po natin kung paano maging matagumpay na Kristiyano. So una po, kailangan nating puspusang makipaglaban sa paligsahan. Doon po sa aklat ng Timoteo 4:7a, sinabi niya, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating lumaban para mabuhay habang tayo'y nabubuhay. Naunawaan niyo ba yung ibig ko sabihin? Kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, kailangan mo itong ipaglaban. Kung gusto mo ng magandang trabaho o negosyo, kailangan mo itong ipaglaban. Kung gusto mong manatiling buo ang iyong pamilya, kailangan mo itong ipaglaban. Ang pakikipaglaban ay applicable hindi lamang sa praktikal na aspeto ng ating buhay, kundi maging sa spiritual. Meron nga pong nagsabi, a person who fears is not fit to live. Alam naman po natin na tayo may kalaban di ba? At yan po ang ating tatalakayin. So ano ba yung mga kalaban nating mga Kristiyano? Isa-isahin nga natin. Ang una po, mga taong makamundo o makasanlibutan. Doon po sa aklat ng 1:17-14, pakinggan nyo mabuti marami akong i-share sa inyo ng mga verses Nakasulat dito, itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napopoot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Ito yung prayer ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kinapopootan ng mga taong makamundo o makasanlibutan. Ang ikalawang kalaban natin, of course, ay si Satanas. Sa unang Pedro chapter 5 verse 8, atin pong mababasa, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kalaban natin si Satanas. Ang ikatlo, ito yung pinakamahigpit na kalaban natin. Ano yon? Ang ating laman. Basahin po natin yung nakasulat sa aklat po ng Galatia chapter 5 verse 17. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. Kaya ang laban nating mga Kristiyano ay hindi simple at madaling laban lamang. At hindi lang tayo basta lalaban We are to fight the good fight of faith. Gusto ng Diyos na maging good fighters po tayo. Kung sasali ka halimbawa sa isang paligsahan, ano ang gusto mo? Maging mabuting manlalaro o hindi? O ikaw na mamimili niyan. Si Pablo po ay lumalarawan din sa isang mabuti at tapat na sundalo. At ang bawat tapat at mabuting sundalo ay tinawag na lumaban sa isang digmaan. Maraming laban ang hinarap ni Pablo para kay Kristo at pinagtagumpay naman siya ng ating Diyos na buhay. Iniwalay niya ang kanyang sarili sa takbo ng sanlibutan at lubos niyang ikinumit ang kanyang buhay sa Panginoon. Nagdusa siya para kay Kristo. Ngunit nanatili siya sa kanyang misyon at patuloy siyang lumaban hanggang sa kanyang kamatayan. At ito rin po ang hinihingi sa atin na mga lingkod, mga sundalo ng ating Panginoon. Kailangan maging matapat tayo at ipagpatuloy natin ang laban. Now, ang tanong ko ngayon sa inyo, are you fighting the good fight of faith? Maaring dumaraan ka ngayon sa
matinding pagsubok. Maring patuloy kang inaatake ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Maring hirap na hirap ka na nga eh. Ganun pa man, wag na wag kang titigil. Tandaan mo yan ha. Stand firm and be immovable. Lumaban ka, magpakatapang ka. Again, I say, fight the good fight of faith. Stand firm and be immovable. Maaring feeling mo, gulping-gulpi ka na eh. Lugmok ka na, hinang-hina ka na. Wala ka ng pag-asang makabangon pa. Kapatid, pakinggan mo itong mabuti. Bumangon ka and fight the good fight of faith. Kailangan mong malaman yung katotohanan ng nakasulat doon sa unang 1, chapter 4, verse 4. Ang banal na spiritong nasa iyo ay higit na makapangyarihan kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Kailangan mo malaman yung katotohanan na nakasulat doon sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 13, kung saan sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Philippi, kaya mong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa iyo. Yun naman pala eh. Dapat wag natin makakalimutan na si Jesu Kristo ay lagi nating kasama na tumutulong sa atin. Kaya kaya nating harapin anuman yung mga pagsubok na ating pagdaraanan. Kailangan mo malaman yung katotohanan ng nakasulat din doon sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 37. Kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Siya yung nagsabing hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Bagamat walang puknat yung mga atake ng kaaway, Paul had fought the good fight of faith at siya po'y nagtagumpay. Ito po ay encouragement sa ating lahat na tularan natin ang halimbawa ni Paul na puspusan pong lumaban upang tayo rin ay magtagumpay. Tandaan mo, hindi po tayo tinawag, hindi po tayo hinirang, hindi po tayo pinili ng ating Diyos para maging talunan lang. Kaya please, mabuhay ka ng talagang nakikita sa iyo na ikaw ay mapagtagumpay. Lumaban ka. Huwag yung ilag lang ng ilag sa kaaway, yuko lang ng yuko, umiiwas lang. Hindi, kailangan mo rin sumuntok, ika nga, kung sa boxing ito. Kailangan mo lumaban. Wala pong Kristiyano, tunay na Kristiyano ang ika nga duwag. Dapat magpakatapang po tayo. So again, paano maging matagumpay na Kristiyano? Number 2, kailangan nating tapusin ang ating takbuhin. Doon sa ikalawang Timoteo 4:7b, nakasulat po, natapos ko ang dapat kong takbuhin. So, the Apostle Paul told Timothy, his disciple, that he finished the race. Meron po ako naalala, no? Actually, na-share ko na yata ito before eh. Ang pangalan niya po ay si Jesus Contreras. Pwede niyong i-google. Isa po siyang Mexican na sculptor na lumikha po ng isang isa sa mga pinakamagandang estatuang marble o marmol sa Mexico. Pinangalanan po itong In Spite Of bilang parangal po do sa sculptor. Alam niyo kung bakit? Kasi habang ginagawa niya po yung estatwa, kailangan po talagang putulin yung kanyang kanang kamay dahil siya po ay may cancer. Ngunit alam niyo ba na hindi po ito naging dahilan para itigil niya yung paggawa ng estatwa? Pinag-aralan niyang umukit sa pamamagitan po ng kanyang kaliwang kamay. I wonder tuloy gano'n niya kaya katagal ginawa itong sculptor na ito. Naging prangka naman po si Pablo sa sinabi niya kay Timoteo. Punong-puno yung sulat niya ng encouragement at katiyakan na matatapos ni Timoteo ang kanyang takbuhin. At kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, ano man ang pinagdaraanan mo, patuloy ka lang lumaban at titsakin ng Diyos na tatapusin niya kung ano ang sinimulan niya sa iyo. Halimbawa po sinabi po niya kay Timoteo no, sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 21, kaya ikaw Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. So sino tumutulong sa atin? Kanina pa po natin ito nababanggit. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong si Kristo Jesus. Doon sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 3 naman, mababasa natin, makibahagi ka sa mga paghihirap or endure suffering bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. So hindi naman po tayo tinawag ni Jesus at pinangakuan na hindi tayo maghihirap eh. Sa totoo lang, hindi po, di ba? Alam niya talaga at pinagsabihin niya tayo na in this world there are so many troubles that we've got to face. Pero dinagdag niya, take heart because I have overcome the world. So we must endure kung ano man po yung paghihirap natin ngayon. Kailangan natin talagang magtiis at magpakatatag. Now, sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10, nakasulat po rito, tinitiis ko ang lahat ng bagay or I endure all things
alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Ano ba pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? Talaga bang napakabigat? Talaga bang hirap na hirap ka na? Wala pong tatalo sa paghihirap na naranasan ni Pablo. At wag na nating, kumbaga, si Jesus ay ganun din, higit pa nga, di ba? So kapatid, tayo po ay ini-encourage ng Bible na magpatuloy hanggang sa finish line. So pakinggan mo itong mabuti. Lahat ng ating ginawa noon hanggang ngayon ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi natin tatapusin ang ating takbuhin. Doon po sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Sa Hebrew chapter 6 verse 15 naman, at pagkatapos ng matyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Underlinean niyo po rin yung salitang o mga salitang matyagang paghihintay. At sa Hebrew chapter 11 verse 27, dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya. He stood firm dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. At sa Hebrew chapter 12 verse 2, paalala po sa atin, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. At sa Santiago chapter 1 verse 12, atin pong mababasa, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang daming pangako, ano? Kailangan lang talaga tayo ay magtiis, kailangan lang talagang tayo ay magtiyaga, at kailangan nating lumaban to fight the good fight of faith. Now, hayaan yung basahin ko sa inyo nakasulat din sa Santiago chapter 5 verse 11. Hindi ba titinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job? At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. So dito binibigyan tayo ng example ng Diyos sa tungkol sa mga tao na nagtiyaga nagtiis naghirap at hindi sila bumitiw sa kanilang pananampalataya. Patuloy silang lumaban. So kailangan po nating alisin sa ating isipan yung mga problema, mga kabigatan at mga kaguluhan na talaga naman nagpapahirap sa atin. Ipagkatiwala po natin to sa ating Panginoon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na naghihintay sa atin doon sa finish line. Marami nang tayong sakripisyo at humarap na tayo sa maraming labanan. Ulitin ko ang sinabi ko kanina, mawawalan po ng kabuluhan ang lahat kung hindi natin tatapusin ang ating takbuhin. So kung ano yung sinimulan natin na gawin, ipagpatuloy natin, total naman kaagapay natin ang ating Panginoon. Ang mga Grego po ay merong takbuhin sa Olympics Noong araw nakakaiba. Ang panalo po doon ay hindi yung naunang nakatapos, nakarating sa finish line. Ang panalo po ay yung runner na nakatapos na meron pa ring apoy, yung kanya pong torch o yung kanya pong sulu. So anong ibig sabihin nito? Tumakbo tayo na ang ating torch ay patuloy na nag-aapoy para kay Jesus. Kamusta na ba yung apoy mo? Naglalagablab pa rin ba o aandap-andap na lamang? Kailangan ay gawa mo ng paraan na bumalik yung paglalagablab niyan. Humingi ka ng tulong sa Holy Spirit. Pag-aapoyin ka. At magsasama ka doon sa mga Kristiyano na alam mong nag-aapoy. Huwag kang sasama doon sa mga Kristiyano na alam mong parang aandap-andap na rin nakagaya mo. Di ba? Walang mangyayari sa inyo. So humanap ka talaga ng pupwedeng makasama mo, makatuwang mo, na magpapaapoy sa iyo. Now, naalala ko yung kwento rin tungkol po doon sa 1968 Mexico Olympics. Meron pong isang Tanzanian doon na kalahok. Siya po ay si Stephen Akwari. Siya po ay nadapa sa marathon na kanya pong sinalihan. Now, siyempre,
Sa pagkakadapa niya dahil tumatakbo siya, nagkadugo po siya. Bagamat siya po'y duguan, bumangon siya at paika-ika po siyang nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Nakalampas naman po siya sa finish line. Bagamat sa totoo lang ay nauna na po at matagal na nakalampas yung kanyang mga kalaban. Now, samantalang papasok pa lamang po siya sa stadium, ay iilan na lang po yung tao na naghihintay sa kanya. So tinanong po siya ng reporter kung bakit ipinagpatuloy pa rin niya yung pagtakbo. Itong pakinggan nyo yung kanyang sagot. Ang sabi po ni Aquari, hindi ako ipinadala ng aking bansa na 5,000 milya ang layo dito para simulan lang ang takbuhin. Ipinadala ako rito ng aking bansa para tapusin ko ang takbuhin. Kapatid kaibigan, tinawag ka ng Panginoon, ikaw ay pinilit hinirang niya sa isang takbuhin para tapusin mo. Ikaw ay representative, hindi ng isang bansa dito sa lupa, kung hindi ng isang kingdom mula sa langit. Meron pong kasabihang, there are no crown wearers in heaven who were not cross bearers here on earth. So given na po yan. So kailangan mo magpakatatag para ikaw ay magtagumpay. So, paano maging matagumpay na Kristiyano? Ito po yung ikatlo. Kailangan po nating manatiling tapat sa ating pananampalataya. Ulitin ko yan ha. Kailangan nating manatiling tapat sa ating pananampalataya. Basahin po natin nakasulat sa ikalawang Timoteo 4:7c. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito despite all the hardships na kanya pong naranasan. Grabe yung kanya pong mga karanasan. Yung hirap, yung mga pasakit, yung mga sakripisyo niya. Talagang hahanga ka sa kanya. Wala po sa anong tawag dito? Kalingkingan po ng ating nararanasan. Ang idea po sa sinabing ito ni Pablo ay tulad sa isinulat niya doon sa unang Korinto chapter 9 verse 24 to 27. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam nyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya't pagbutihin nyo ang pagtakbo upang makamit nyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa nito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Nawa po, hindi natin makalimutan yan. Ano po? Now sa verses 26 to 27 naman, kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang buksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So, paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya? Yan po ay isang katanungan. Paano natin na mapapanatili? Una, kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili. Disiplina. Okay? Ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto 9:27a, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Matindi po ang disiplina at training ng mga champions bago sila lumaban sa paligsahan. Kanina lang, pinanood ko uli yung laban ni Pacquiao kay Hatton na kumbaga ay patuloy siyang minamata. Di ba? Minamaliit siya. Pero alam naman natin ang nangyari, round 1 pa lang, bumabagsak na si Hatton, round 2, tuluyan na po siyang na-knockout. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Kailangan po natin ng disiplina, karakter, at training to keep our faith work. Nang makita po ng mga Israelita si Goliath, ano naisip nila? Napakalaki ni Goliath, hindi natin siya kayang talunin. Pero nang makita ni David si Goliath, the same giant, anong naisip ni David? Mas malaki ang Diyos ko kaysa sa higanting ito. Siguradong matatalo ko siya. Katulong ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. So anong point? Tandaan mo itong mabuti. Gaano man kalaki ang problema mo, at ito'y madalas mo na siguradong naririnig, mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Ikalawa, para mapanatili ang iyong pananampalataya, anong kailangan gawin? Kailangan mong mag-focus. Sa ikaunang Korinto chapter 9 verse 26, basahin natin. Kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Focus siya.
At sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 8, at ngayon may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. And I suppose kabilang ka doon, kapatid. Nananabik tayo, tayong lahat, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang nakasulat sa Hebreo chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. So hindi lamang po ito makakatulong para matiis natin yung hirap, kundi para magtagumpay rin tayo tulad po ni Pablo at ni Kristo. Pagkatapos po ng lahat ng paghihirap, ano po yung sinabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 7? Natapos ko ang dapat kong takbuhin. At sinabi naman po ni Jesus doon sa 1:19:30, tapos na. It is finished. Ang langit po ay hindi lamang tungkol sa kalsadang lantay na ginto at sa 12 pinto na gawa po sa malalaking perlas. Ang langit po ay tungkol sa presence ng Diyos. Ang sabi nga po ni Jesus sa aklat po ng 1:14:3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Para sa isang nagmamahal sa Diyos, wala nang higit pang gantimpala sa kanyang presence. At bonus na lang po yung crown of righteousness na kanya pong tatanggapin. So kapatid kaibigan, ang buhay ay mas mahalaga kaysa paligsahan. Ang buhay ay mas rewarding kaysa sa paligsahan. So ang tanong, ano ang gusto mong maalala sa iyo? Ano yung legacy gusto mong iwan sa mundong ito? Nasa sa iyo yan. Kung ako sa iyo, lalaban ako. Kahit nahihirapan ako, magpapatuloy ako sa paglaban dahil kasama ko naman ang Diyos at natitsa ko ang aking tagumpay. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay patuloy mong sinamahan sa amin pong pag-aaral. Sa hirap po ng buhay ngayon at walang katiyakan kung ano mangyayari bukas, sa mga digmaan na nangyayari ngayon, hindi namin alam kung anong kahihinatnan. Sa iyo kami nagtitiwala. At bagamat may mga pagsubok kaming pinagdaraanan at pagdaraanan pa, tulungan mo po kami through your Holy Spirit na magpakatatag, to stand firm and be immovable, to fight the good fight of faith. Panginoon, itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay. Hayaan mo, Lord God, na kung ano yung sinimulan mo sa amin, tapusin mo nga po, Panginoon, kagaya ng iyong pinangako. Pagpalain mo pang bawat isang naririto, samahan mo po kami sa aming prayer time. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God.